Taon-taon, ang mga Hudyo sa buong mundo ay nag-aayuno, hindi umiinom, umuupo sa sahig, at nagluluksa para sa isang gusaling winasak halos 2,000 taon na ang nakalipas. Bakit kaya may magdadalamhati pa rin sa isang bagay na nangyari na noon pang matagal na panahon? Manatili ka lang dahil ang sagot dito ay nagsasabi ng marami tungkol sa kung paano nakaligtas ang mga Hudyo sa lahat ng ibinato sa kanila ng kasaysayan o sa madaling sabi ng Diyos. Ang araw na ito ay Tisha B'Av, literal na ikasiyam na araw ng buwan ng Av sa kalendaryong Hebreo. Pinakamalungkot na araw ito sa kalendaryong Hudyo na may 25 oras na pag-aayuno, walang pagkain o tubig. Panggalawa lang ito sa tindi kumpara sa Yom Kippur. Pero hindi lang ito tungkol sa isang kaganapan. Ito ang araw na inilaan ng mga Hudyo para magluksa sa sunod-sunod na pambansang trahedya sa ating kasaysayan. Dahil halos hindi ka panipaniwala, kakaibang dami ng mga ito ang nangyari sa mismong araw na ito. Tisha B'Av. Nagsimula ito mahigit 3,330 taon nang nakalipas. Nagpadala si Moises ng 12 espiya sa lupang ipinangako ng Diyos sa atin. 10 sa kanila ang nagbalik na may nakakatakot at nakapanghihinang loob na ulat. Nagpanik ang mga tao. Nawalan sila ng pananampalataya at umiyak sila ng gabing iyon ng walang dahilan. Sumagot ang Diyos, umiyak kayo ng walang dahilan. Bibigyan ko kayo ng dahilan para umiyak sa petsa nito sa mga susunod na henerasyon. At yon nga ang nangyari. Ang unang templo sa Jerusalem, ang espiritual na sentro ng mundong Hudyo na tumagal ng 410 taon ay sinunog ng mga Babilonyo. Sa ikasiyam na araw ng AV, 727 taon pagkatapos ng Sinai. Halos 500 taon ang lumipas ang ikalawang templo na tumagal ng 420 taon ay winasak ng mga Romano sa parehong petsa. Mga dekada pagkatapos noon, bumagsak ang pag-aaklas ni Bar Kokhba laban sa mga namumunong Romanong mapaniil at bumagsak ang lungsod ng Betar. Dugo ang dumadaloy sa mga kalsada. Nangyari ito sa parehong petsa. Makalipas ang mga siglo, pinalaya sa mga Hudyo sa Inglaterra noong 1200 at siyamnapu at sa Espanya noong 1492. Nahulaan mo na sa eksaktong parehong petsa. Sa mas kamakailang kasaysayan, ang pagsiklab ng unang digmaang pandigdig na naging daan sa ikalawang digmaang pandigdig ay nagsimula rin sa eksaktong petsa nito. Isa ito sa pinakakakaibang pattern sa kasaysayan. Pero syempre, hindi naman talaga ito kakaiba. Ang Diyos ang nagplano nito. Kaya bahagi ito ng dahilan kung bakit napakabigat ng araw na ito para sa lahat. Paano natin ginugunita ang araw na ito? Sa praktika, halos kapareho ito ng Yom Kippur. Bunjaro na pag-aayuno mula paglubog ng araw hanggang gabi ng kinabukasan. Bawal maligo, magsuot ng sapatos na yari sa balat at gumamit ng lotion. Maraming ginhawa sa araw-araw ang iniiwasan. Bago magsimula ang pag-aayuno, pagkatapos ng isang masaganang pagkain bilang paghahanda, merong isang payak, halos sobrang simple na ritual na pagkain. Tinapay, isang nilagang itlog na isinawsaw sa abo, kinakain mag-isa habang nakaupo sa sahig. Sa gabi ng Tisha B'Av, nagtitipon ang mga komunidad sa sinagoga. Mahina ang ilaw. Inaalis ang kurtina ng banal na kaban at binabasa natin ang aklat ng Panagoy, Eicha, isa sa mga aklat ng Tanakh. Binabasa sa natin ito ng malakas. Bawat taludtod ay puno ng dalamhati. Kinabukasan, marami ang naglalaan ng maraming oras sa pagbigkas ng mga kinot, mga malulungkot at mapanglaw na tula. Nagluluksa hindi lang para sa mga templo, kundi pati na rin sa mga trahedya ng kasaysayan ng mga Hudyo tulad ng Holocaust. Pagkatapos, may kakaibang nangyayari. Sa tanghali, nag-iiba ang damdamin at umuupo na ang mga tao sa karaniwang upuan, hindi na sa mababang upuan. Marami pa nga ang naglilinis ng kanilang mga bahay, isang kaugaliang nakaugat sa pananabik sa pagdating ni Mashiach. Ang pinakamabigat na pagluluksa ay may nakatakdang pagtatapos bawat taon. Ganito kasi yon. Ang Tisha B'Av ay hindi lang tungkol sa isang gusali, kundi sa sinasagisag nito. Isa itong taunang paggunita na ginugunita ng mga Hudyo ng may dalamhati at pag-alaala. Isang araw na sadyang inilaan
para ang natitirang 364 na araw ay maaring ilaan sa pag-usan. Pero ang Hudaismo ay may isa pang mas malalim na punto. Kapag ang isang magsasaka ay nagtanim ng binhi sa lupa, parang inililibing ito. Ang binhi ay nabubulok. Para bang nasisira ito? Pero hindi ito inililibing. Ito ay itinatanim. At ang tumutubo mula rito ay mas dakila kaysa sa bining pinagmulan nito. Ganon unawain ng ating mga pantas ang trahedya. Ganon din dapat ang pag-unawa sa trahedya. Kaya narito pa rin ang mga Hudyo. Nang bumagsak ang mga templo, hindi inilibing ng Diyos ang ating itinayo. Nagtatanim siya ng mga binhi. Ang tungkulin natin ay hindi malunod sa kalungkutan. Ang tungkulin natin ay tiyaking ang mga binhi ay mamulaklak at maging mas dakila pa kaysa sa nauna, ayon mismo sa layunin ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit itinuturo ng ating tradisyon na ang ikatlong templo ay hindi magiging katulad ng unang dalawa. Ang mga iyon ay itinayo ng kamay ng tao at maaari rin silang wasakin ng kamay ng tao. Ang ikatlong templo ay magiging walang hanggan. Hindi na ito kailanman mawawasak. Ang pagkawasak ay hindi katapusan ng kwento. Ito ay pagtatanim ng mas dakilang simula. Hindi ito nagkataon na tinawag pa ng Torah ang araw ng pagluluksa na ito bilang Moed, isang pista, dahil ang mga binhi ng pag-asa at muling pagbangon ay nakatago mismo sa loob ng kalungkutan. Sumama sa milyon-milyong Hudyo habang inaalala natin ang nakakatakot na nakaraan at tandaan na ang mga iyon ang mga binhi ng darating na pamumulaklak. Gunitan mo ang araw na ito ng higit pa kaysa dati at pag-isipan kung paano ka pa makakatulong upang mas mapabilis ang pagyusbong ng ating kinabukasan.